Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, paunang mensahe ninyo, deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. So, reflect before moving forward. Ayan. So, meron kang magandang plano siguro, no? Meron kang binubuo sa isip mo na magandang plano. Pero, yung detalye, kailangan pa ninyong pagtrabahuan on how you are going to roll out your plan. Hindi ito easy, hindi ito siguro madali, no? Kaya maaaring kailangan pa ninyo itong pag-aralan, kailangan pa ninyo itong pag-isipan para alam mo yon, hindi yung kung kailan nagsimula ka na, kung kailan nasa journey ka na, tsaka mo pag-aaralan, 'di ba? So mas magandang before you embark on that new beginning, paghandaan mo na, pag-aralan mo na, kunin mo na kung ano man ang mga kailangan mong aralin dyan, anong mga kakailanganin mo, para tuloy-tuloy ka na. 'Di ba? So, before you move forward, before you start rolling up the dice, kumbaga, sa kung ano man ang bagay na yan, paghandaan mo muna. Okay? Pagplanuhan mo muna para maging smooth sailing ang journey. What else? We have recognized the signs from above. Angels are sending you messages now, but you're too distracted to notice. So, stay alert and open to divine guidance, Virgo. So, siguro, ayan, may mga pinapadala sa inyong mga signs and symbols and synchronicities, ang divine universe, at maaaring hindi ninyo ito napapansin. No? Hindi ninyo ito napapansin kasi you are too distracted, 'di ba? Sa kung anong mga bagay-bagay na inaasikaso ninyo. Kaya this is a heads up para sa iyo, no? Kasi baka meron kayong merong mga pinapakita sa iyo na mga repeating numbers katulad na lamang nitong nakikita natin sa card na 444, or maybe nakakakita ka ba ng ibang mga numbers pa, 1111, mga ganyan, mga 222, 1212, no? Yung mga ganon. So, those are synchronicities, no? And that has a message para sa'yo. Pwede rin ang iba sa inyo rito nakakakita ng mga specific kinds of animals, pwede mga birds or butterflies na dati hindi nyo naman nakikita, dati hindi nyo naman yan napapansin. Yung mga ganun ba? Or baka, all of a sudden, makakita ka ng feather. 'Di ba? Tsaka tingnan ninyo, ano din kulay ang feather kasi iba-ibang kulay. Tulad na rin yan ng mga butterfly, 'di ba? Iba-ibang kulay, may iba-ibang meaning yan. Or baka coin, no? Nakikita ninyo sa mga odd places, mga lugar na hindi mo naman sukat, akalain makakakita ka ng coin, 'di ba? Yung mga ganun ba? So those are signs, symbols, omens, and synchronicities na maaaring pinapadala sa inyo ng universe na pansinin ninyo, no? At kapag napansin nyo na, nalaman nyo na, alam mo mararamdaman mo yan na yan ay sign para sa'yo, yan ay padala mensahe para sa'yo. Kasi, ilalagay din yan, no? I-instill din ng universe yan sa isip ninyo, kaya mapapansin nyo na yan. At, i-google ninyo, hanapin ninyo kung ano yung spiritual meaning ng mga symbols or synchronicity na nakita ninyo or napansin ninyo, no? At nandiyan dyan, malalaman ninyo kung anong ibig sabihin yan. We have make a decision. Ayan. So, maaari na yung mga signs, symbols, and synchronicities na to could be related dito sa decision making na kinakaharap ninyo. Maaaring yan ang guidance para sa inyo, no? Kung ano ang gagawin ninyong desisyon, no, sa kinakaharap ninyong ito. Sabi dito, are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? So, parang merong nahahati siguro yung isip ninyo rito, no? Which one I am going to prioritize? Ang sarili ko o yung ibang tao? 'Di ba? Anong uunahin? So, accept divine guidance pointing you toward your own joy. You deserve it. 'Di ba? Kasi baka lagi mong inuuna yung ibang tao, no? Baka in the past puro kayo ang pinaprioritize ninyo yung ibang tao, at baka yung sarili ninyo napapabayaan nyo na,
or baka yung sarili ninyo lagi na lang panghuli. 'Di ba? So, maaari related 'yan sa mga ganyang sitwasyon, no? Yung kailangan ninyong pagdesisyonan. Kaya nga, ayan, tignan ninyo kung ano ang gabay para sa inyo. Kasi maybe it's about time na to prioritize yourself. So, what else? We have, you are protected. Ayan, napakaganda. You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. Yan ang promise sa iyo ni Archangel Michael. So, siguro, Virgo, no? Lagi kayong nagdadasal kay Archangel Michael. Siguro, lagi kang nakikipag-usap sa kanya in prayer, no? Kaya, eto, nagpaparamdam siya sa iyo. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. You are protected, no? Lagi kanyang pinoprotektahan, lagi kanyang binabalot, no, ng kanyang bubble of light. Kaya, kung ano man ang gusto mo, sige lang, go for it. Magtiwala ka sa inyong sarili, at huwag kang matakot. Kasi si Archangel Michael lagi nandiyan, pinoprotektahan ka, ginagwardyahan ka, okay? So, what else? We have acceptance. I am learning to accept the things I cannot change. Ayan, so, nagiging emotionally matured na din siguro ang karamihan sa inyo, Virgo. Kaya, meron na din kayong realization dito, no, na tinatanggap nyo na, no? Tinatanggap nyo na sadyang may mga bagay na hindi ninyo mababago. May mga bagay na sadyang hindi ninyo kontrolado, no? Kaya, instead na kontrahin ninyo, instead na ipilit ninyo kung ano man ang gusto ninyo, diba? Wala. You are just going to surrender it to the divine. Kasi tanggap mo na hindi mo yan kontrolado. Tanggap mo na hindi mo yan mababago. We have pride. Wow. I love myself and I see myself in everyone. Ayan. So, siguro, you are going to take pride, no, of what you have done or what you have become, no? So, siguro sa ngayon, baka meron kayong mga achievements, baka meron kayong mga accomplishments, at you are going to be very proud of yourself, no? Dahil siguro nararamdaman mo na, di ba, nagsikap ka, nagtiyaga ka, pinagtrabahuan mo ito, kaya, ayan, di ba, mas lalo mong na-appreciate ngayon ang inyong sarili at ang mga efforts na ginawa na ninyo. We have guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Ayan. So, siguro meron kayong mga guilt feelings but you don't have to. No? Maaring nagigilty ka for nothing. No? Hindi mo kailangan mag-guilty. Diba? Kaya ngayon, may realizations din siguro kayo na i-let go mo na ang mga guilt na yan or anything, no, na paniniwala mo na mali naman ang paniniwala mo. Diba? Yung ganun, katulad na lamang ng guilt feelings na to. Naniniwala ka. Siguro, kinukonvince mo ang sarili mo na pagkakamali mo yon, na ikaw ang mali, na ikaw yung may ginawang shortcomings, diba? Ikaw yung may shortcomings, diba? Kaya nagigilty ka, pero ang totoo, baka hindi naman talaga. Baka inaako mo yung dapat na yung iba ang mag-ako, diba? Ng pagkakamali. Yung mga ganon, no? But now, you're going to release that, no? You're going to release that kasi alam mo na wala ka naman talagang mali. Diba? Alam mo sa sarili mo na tama naman ang ginawa mo, wala ka naman nasasagasaang tao. So, what else? We have self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Ayan. So, self-esteem. Ito yung siguro mas mataas ngayon ng nararamdaman mong pagtitiwala din sa inyong sarili. Diba? At maaari din na marami kang natutulungan din. No? Baka you are also a very helpful, compassionate, loving person, no? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.